Kwentong Bayan. Mataas na uri ng mutya na kung tawagin ay buto ng kalamansi. Matutunghayan sa kwento kung paano ang proseso ng pagkuha nito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Emil. Dekada 80, Camarines Sur. May tuturing na yaman ang pagkakaroon ng mutya. Malakas ang impluwensya ng mga ito sa buhay ng tao. Isa na dito si Emil, na 12 taong gulang pa lamang. Mga Ipolito, ano pong tawag dyan sa kwintas na suot mo? Ang ganda po ng kulay eh. Gusto ko po niyan. Pwede ko po bang hawakan? Tanong ni Emil sa matandang si Hipolito, na kilalang antingero sa lugar. Hindi may iwasan ni Emil na humanga sa dami ng iba't ibang palamuti nito sa katawan. Mula sa mga marka hanggang sa mga kwintas, singsing at porselas. Sa palagay ni Emil, lahat ng ito ay may iba't ibang katangian at kakayahan. Bata pa lamang si Emil ay marami na siyang naririnig tungkol sa mga karanasan at pakikipagsapalaran ni Mang Hipolito. Ito ang hiyas na mula pa sa sari manok. Pasensya ka na, Emil. Pero hindi to pwedeng mahawakan ng sino man maliban sa akin. Maaaring magdulot ito ng kamalasan sa sino mang hahawak, lalo na't hindi kakilala ng bato. Ayaw mo namang malasin, di ba? Wika ni Mang Hipolito. Wag na ho. Ayoko pong sundan ng malas. Paano ho ba makakakuha ng ganyan? Pangarap ko din po yung magkaroon ng hiyas eh, yung pampaswerte. Para hindi ako palaging napapagalitan ng mga magulang ko. Posible po ba yun? Tanong ni Emil. Manong Hipolito, bakit hindi nyo na lang po ibenta yung mga mutya para yumaman kayo? Hindi ho ba may mga kapangyarihan yan? May bibenta mo yan sa mataas na halaga. Di ba Emil, tama ako? Wika ni Pedro, matalik na kaibigan ni Emil. Ay nako, mga bata talaga. Alam niyo ba pinipili ng mutya ang magtatakad sa kanila. Kapag binenta mo to, parang binenta mo na din ang kapatid mo o hindi kaya magulang mo. Kaya niyo ba yung ganon? At ay isa pa, ang ilan sa mutya kapag napasa kamay ng ibang tao at hindi ito kilala ng bato, magiging normal na bato na lamang. Naintindihan niyo ba? Tugon ni Mang Hipolito. Tumango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Ganun pala. Hindi pala basta-basta magtangan ng mutya, no? Sana magkaroon din ako niyan kahit isa lang. Aalagaan ko yun kapag nagkataon. Wika ni Emil. Nang makita nila ang ibang kalaro, nagpaalam na ito sa matanda at pinuntahan ang mga kaibigan. Nang hapon na yun. Tandang Ipolito, mukhang nalilibang ka sa mga kabataan dito sa barangay ah. Ingat lang, baka mamaya mapagkamalang kang masamang tao ng mga residente. Ikaw din. Wika ni Mang Dionisio. Matador sa palengke. Isang maitim at malaking bulas na lalaki. Iniiwasan ito ng mga taga-nayon dahil sa reputasyon na pagiging basagulero at manginginom. Hindi ako kayang takutin ng aswang na kagaya mo. Alam ko ang ginagawa ko at walang masama doon. Baka gusto mong malaman ng mga taga dito yung lihim mo. Aswang ka. Tugon ni Mang Hipolito. Napakunot ang mukha ng tao. Namumula ang mga mata habang nakatitig sa matanda. Pasalamat ka, maraming tao dito. Kung hindi, baka binutas ko yung dibdib mo. Wika ni Dionisio.
Nagmamadali na itong umalis sa lugar. Hindi nito magawang sakta ng matanda dahil sa dami ng taong naroon. Subalit alam ni Mang Hipolito, banta ang aswang at hindi dapat ipagsawalang bahala. Mukhang hinahamon ako ng aswang na yun Hindi niya yata kilalang binabangga niya. Wika ni Mang Hipolito sa sarili. Isa sa mga una at orihinal na residente si Mang Hipolito sa lugar. Ngunit dahil sa pagiging antengero at sa pagnanais na makatuklas pa ng malalakas na uri ng mutya, 2 taon itong nawala sa kanilang nayon. Nang mga panahong wala siya ay maraming nagbago. Marami na ding dayo ang napiling manirahan doon, kagaya na lang ni Dionisio at ng pamilya nito. 3 taon pa lamang simula ng unang mapadpad sila sa lugar nila Emil. Ni isa ay walang naghinala sa katauhan ni Dionisio, bukod sa barumbado ito at manginginom. Balik tayo sa lugar kay Emil. Pedro, ano kayang magandang gawin bukas? Nakakasawa na yung ginagawa natin Pambata yung laro Gusto kong maging magaling na antingero, kagaya ni Manong Hipolito. Maghanap kaya tayo ng mutya? Dapat magsanay ako para mas lumakas yung katawan ko. Ikaw ba anong balak mo? Huwag mo sabihin habang buhay ka na lang makikipagpatentero kila Jomar. Tanong ni Emil. Hindi naman sa ganon. Ako, ang gusto ko yumaman Yung may malaking bahay at mga katulong. Para hindi na ako palaging inuutusan nila kuya at nila itay. Tugon ni Pedro. Ganun ba? O sige, kapag mayaman ka na, bigyan mo na lang ako ng pera. Ako, makikipagsapalaran ako kagaya ni Mang Hipolito. Gusto kong maging sikat at pinag-uusapan ng lahat. Pero uwi muna ako Maggagabi na Mamaya, mapagalitan na naman ako Wika ni Emil. Naghiwalay na sila ng daanan ng kaibigan. Kinagabihan habang naghahanda ng makakain ang ina ni Emil, may narinig silang sumigaw sa labas. Lumabas yung matapang dyan. Nasaan ka na? Ikaw na matanda ka. Asan ka? Ilabas mo yung tapang mo. Wika ni Dionisio. Naku naman, mukhang lasing na naman tong si Dionisio Gabi-gabi na lang ganyan Kaya ikaw Emil, huwag kang gagaya dyan kay Dionisio. Kawawa naman ang pamilya mo kapag nagkataon. Wika ng nanay ni Emil. Opo nay, at isa pa, hindi ko pinangarap na maging lasinggero. Ano po bang ulam nay? Hayaan nyo na lang si Mang Dionisio, gutom na ako Tugon ni Emil. Maya-maya pa natahimik ang paligid. Na tila ba umuwi na ang lasinggerong si Dionisio. Kinabukasan. Tao po. Emil, gising ka na ba? Tara na sa barangay, maraming tao dun ngayon nireklamo ni Aling Igna si Mang Dionisio. Pinasok daw yung bahay nila kagabi pagkatapos. Pinagtangkaan silang mag-ina. Wika ni Pedro. Nang punta nila ito sa barangay, totoo nga ang kwento ni Pedro. Naroon at nag-iingay si Aling Igna habang pinapakalma ng kapitan. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi kayo umaksyon, baka sa susunod may mapatay na yung lasinggero na yan. Bigla na lang kaming pinasok kagabi. Mabuti na lang may mga napadaang tanod. Kung hindi, baka kung anong ginawa sa amin yan, nako. Wika ni Aling Igna. Hayaan niyo po, kapag nakita namin si Dionisio ipapatawag namin kayo para magsampa ng reklamo at para makapag-usap din po kayo. Wika ng kapitan. Wala nang usap-usap. Dapat ikulong nyo yan. Mukhang adik Nanlilisik yung mata. Tapos namumula. Wika ni Aling Igna. Habang sila Emil naman, todo siksik sa mga tao para makapunta sa unahan ng umpukan.
Nakita nila si Mang Hipolito, kaya sinundan nila kagad. Mang Hipolito, sandali lang. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Emil. O kayo pala, Emil. Dyan lang sa Kakawyan mamimitas ng mga lamang gamot. Bakit napakaraming tao yata dito? Ano bang nangyari? Tanong ng matanda. Kasi po si Mang Dionisio, pinasok yung bahay nila Aling Igna kagabi. Kamuntikan pa nga daw po silang pagtangkaan. Ang sabi ni Aling Igna, mukhang lango sa bawal na gamot. Namumula daw po yung mga matay. Wika ni Pedro. Oo nga po, kagabi. Nasa may labas namin yun si Mang Dionisio eh. Nagwawala. Naghamon ng away. Lasing yata eh. Dagdag ni Emil. Aba, mukhang lumalala ang pamimeste ng aswang na yan ah. Bulong ni Mang Hipolito. Sino pong aswang Mang Hipolito? Nga pala. Pwede po ba kaming sumama sa gubat? Turuan niyo po kami maghanap ng mutya. Para sa susunod na magwala si Mang Dionisio, ako na po yung magtuturo sa kanya ng leksyon. Lalo pa't tinatakot niya yung mga kababaihan dito eh. Wika ni Emil. Aba, sigurado ka ba dyan sa gusto mo? Hindi basta ang binitawan mong salita, iho. Kung hindi lang din buo ang loob mo, itigil mo na ang pag-asam na makakuha ng tangan. Hindi ito para sa maihinang puso. Wika ni Mang Hipolito. Sigurado po ako, kailangan po na magtatanggol ng mga taga dito. Lalo na sa mapang-abuso kagaya ni Mang Dionisio. Ayoko pong dumating ang araw na pati pamilya ko maagrabyado. Tugon ni Emil. Napahanga naman ang matanda sa mga narinig. Subalit batid nitong masyado pang hilaw ang prinsipyo ng bata. Nag-alala ang matanda na baka sa oras na makaharap niya ang totoong katauhan ni Dionisio, mawala ang tapang at determinasyon kapag nagkaroon ng inkwentro sa aswang. Ganon pa man, sumugal ang matanda at nagtiwala sa kanya. Kung talagang tapat ka sa mga sinasabi mo at buo ang loob mo, mamayang gabi, hintayin mo ko sa tuktok ng burol na yon. Dapat mag-isa ka magdamag. Dadating ako pagsilip ng araw at kapag hindi nagbago ang isip mo, tutulungan kita. Kaso kapag hindi kita naabutan doon, isuko mo na ang pagnanais na makakuha ng tangan. Mamuhay ka na lamang ng normal, kagaya ng ibang tao. Wika ni Mang Hipolito. Nag-alala ang kaibigang si Pedro. Oy Emil, wag ka na lang kaya tumuloy. Delikado dun eh. Napakaraming mabangis na hayop dyan. Baka mapano ka. Kalimutan mo na lang yung tangan. Hayaan mo na yung matanda. Andyan naman sila kapitan pati yung mga tanod eh. Wika ni Pedro. Subalit makikita sa mukha ni Emil na desidido ang pasya. Opo, maghihintay ako sa taas ng burol. Kailangan ko lang naman makatagal doon, di ba, hanggang umaga? Tama po ba, Mang Hipolito? Tanong ni Emil. Tama ang sinabi mo. Wala kang ibang gagawin. Ano man ang marinig o makita mo, kailangang manatili ka sa ilalim ng punong nasa tuktok ng burol. Wika ni Mang Hipolito. Matapos nun, iniwan na sila ni Mang Hipolito. Pinagmasdan na lamang ng magkaibigan habang naglalakad ang matanda papasok ng kagubatan. Emil, sigurado ka ba talaga? Ang iniisip ko lang, natatakot ako. Basta tandaan mo kapag nagbago yung isip mo ha. Hindi mo kailangang sundin yung matanda. Kapag delikado, tumakbo ka palabas ng gubat. Wika ni Pedro. Huwag kang mag-alala, Pedro. Magdadala ako ng maraming panlaban sa mga hayop.
pati na din asin. Kung sakaling may aswang doon. Tugon ni Emil. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, nagpaalam na si Emil sa ina na maagang matutulog at pumasok na sa kwarto. Lingid sa kaalaman ng magulang, dumaan si Emil sa bintana, dala ang maliit na bag at ilawan. Dumiretso siya sa gubat. Ito ang daanan paakyat ng burol. Sa gubat pa lamang ay marami na siyang narinig na iba't ibang tunog ng hayop. Kalmahan mo lang, Emil. Mga hayop lang yan. May dala kang itak. Sa oras na may lumapit, tagain mo kaagad. Wika ni Emil sa sarili. Bago pa man umakyat, may nakita siyang napakaitim at malaking ahas na may gintong mata. Umiilaw kapag natamaan ng liwanag mula sa flashlight. Tabi-tabi po. Makikiraan lang po. Wika ni Emil. Ito ang natutunan niya sa mga matatandang lasinggero sa tuwing nag-uusap sa mga karanasan nila sa engkanto. Kaso nga lang, tabi-tabi po. Makikiraan lang po. Wika ng boses. Hinayaan lang ito ni Emil. Alam niya na sa oras na magpadala siya sa takot, siguradong matatalo siya. Patuloy lamang siyang naglakad hanggang sa marating niya ang tuktok ng burol, kung saan malinis ang paligid. Nag-iisang matandang puno ng kalamansi lamang ang naroon. Teka, akala ko kung anong puno. Kalamansi lang pala. Ang dami pang bunga. Sakto, mamaya pagdating ni Mang Hipolito, mangunguha ako ng bunga. Wika ni Emil. Pumwesto siya sa ilalim nito. Inilatag ang sapin at naupo doon. Naglagay din siya ng mga tuyong sanga ng kalamansi sa paligid bilang pangharang sa mga mababangis na hayop. Gamit ang posporo ay nagsindi siya ng apoy sa iilang tuyong dahon at sanga na pinulot sa daan. Mahaba ang gabi. Hindi pwedeng flashlight ang gamitin niya. Ang ginaw naman pala dito eh. Mabuti na lang marami akong nadaan ng tuyong sanga. Kung hindi, nanigas na ako dito. Wika ni Emil. Sa ilang oras na pananatili sa lugar ay wala namang kakaiba. May iilan lamang siyang huni ng ibon na naririnig. Ngunit nang sumapit ang 12:00, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Tila nag-uusap sa paligid at mga bulungan. Naalala naman nito ang bilin ng matandang antingero. Kahit anong marinig at makita, manatili lamang sa ilalim ng puno. Kaya ito ang ginawa niya hanggang sa may nakita siya na puting usok na paikot-ikot lamang sa hindi kalayuan. May mga hagik-gik mula sa dilim at mga pagsitsit. At ang pinaka nakakatakot na nakita ni Emil, isang napakalaking tao na sobrang itim. Nakatitig sa kanyang direksyon. Nakatayo ngunit hindi lumalapit. Sa ilalim ng puno. Huwag kang aalis, Emil. Huwag kang aalis. Paulit-ulit na sambit sa sarili habang nakatingala sa maitim na tao. Hindi siya pumikit o umiwas ng tingin. Hinamon niya ang tibay ng loob sa lahat ng nagpapakita o nagpaparamdam. Bandang 3:00, mas tumindi pa ang naranasan ni Emil. Umihip ang malamig na hangin at namatay ang apoy. Isang babae ang lumitaw sa gilid ng puno at lumulutang. Tila galit habang nakatitig sa kanya. Ngunit kakaiba dahil mahaba ang tenga at napakaliit ng muka. Puno. Sa ilalim ng puno. Huwag kang aalis, Emil. Dito ka lang. Paulit-ulit pa rin siya ng pagpapaalala sa sarili. Sa bawat sandaling maisipan niyang kumaripas ng takbo pababa ng purol.
Bandang 4:00 nang makarinig siya ng tilaok ng manok. Sa wakas, malapit nang magbukang liwayway. Nasaan na kaya si Mang Hipolito? Wika ni Emil habang namumugto ang mga mata sa antok. Maya-maya pa, nakarinig siya ng naglalakad mula sa baba ng burol. Mang Hipolito, ikaw ba yan? Tanong ni Emil. Aba, kapag siniswerte ka nga naman, may nakahanda ng pagkain. Wika ni Mang Dionisio. Teka, Mang Dionisio, anong ginagawa niyo dito? Huh? Nagtatanong ka pa? Huwag kang mag-alala. Hindi naman to masakit eh. Titikman lang kita. Tugon ng aswang habang papalapit kay Emil. Naalala niya ang asin na dala. Sa ilalim ng puno. Huwag kang aalis sa ilalim ng puno. Paalala niya sa sarili sabay saboy ng asin. Panay iwas naman ang aswang sa bawat pagsaboy ng asin ni Emil. Sige, saboy. Hindi magtatagal. Mauubos din yan. Wika ng aswang. Teka, kailangan kong paabutin to bago sumikat yung araw. Wika ni Emil. Bigla siyang tumigil sa pagsaboy. Oh, bakit ka huminto? Magsaboy ka lang, bata. Wika ni Dionisio. Ayoko. Lumapit ka muna. Sayang yung asin ko eh. Di ba matapang ka? Bakit hindi ka makalapit? Lalong nagalit ang nilalang. Nagwala ito at gigil na inambahan si Emil. Maya-maya pa, lalabas na ang sinag ng araw. Tinamaan ang kakaibang bunga ng kalamansi na noon lamang napansin ni Emil. Bigla itong nahulog at kaagad nasalo ng palad ng bata. Mula naman sa likod ni Dionisio, may tumagos na sibat. Sinasabi ko ng haba eh. Dito ka lang sa gubat tatakbo. Pasensya na, Dionisio ha. Pero mali ka ng kinalaban eh. Alam ko ang sekreto mo. Wika ni Mang Hipolito. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makapagsalita si Mang Dionisio. Inikot ni Mang Hipolito ang sibat. Pagkahila, bumulwak ang dugo ng aswang. Napakahinang aswang naman ito. Inuunahan mo kasi ng daldal eh. Ayan tuloy, patay ka. Wika ni Mang Hipolito. Bumagsak na sa lupa ang katawan ng aswang. Nalabis namang ikinagulat ng bata. Emil Iho, binabati kita ha. Ikaw na ang kinikilalang may-ari ng buto ng kalamansi. Isang uri ng mutya. Ingatan mo yan. Buksan mo ang nasa kamay mo. At makikita mo ang tangan mo. Wika ni Mang Hipolito. Ibig sabihin, proseso po pala yung ginawa ko. Pagsubok po. Tanong ni Emil. Tama ka. Kung sasabihin kong nasa puno ang mutya, baka pilitin mo lang napitasin eh. Kaya sinubok muna kita. Masaya kung nakapasa ka, Iho. Ang mabuti pa, halika na. Siguradong hinahanap ka na sa inyo. Wika ni Mang Hipolito. Iniwan ng matanda na nakabulagta si Dionisio sa kagubatan. Hinayaan nilang tupukin ng araw. Habang naglalakad sila pababa ng burol ay nag-usap pa ang dalawa. Alam mo bang magdamag kitang pinagmamasdan? Ang mga nakita at nasaksihan mo ay mga nilalang na nagnanais din sa mutya. Hindi nga lang sila makalapit dahil nauna ka doon sa pwesto. Sa sandaling umalis ka sa ilalim ng puno, siguradong aatakihin ka ng mga yon. Mabuti na lang at matapang ka.
Huling wika ng matanda. Ilang araw ang lumipas. Nabalitaan nilang wala na sa bayan ang pamilya ni Dionisio. Kagad nang lumikas ang mga ito. Habang si Emil naman, katakot-takot na sermon at palo ang inabot sa nanay na nooy nasa bahay ng kapitan at natatarantang hinanap si Emil. Tadtad man ng palo, hindi niya ito naramdaman. Mas nanaig sa kanya ang kasiyahan sa natanggap na mutya ng kalamansi. Sinasabing nagpapahaba ito ng buhay. Nagpapaganda ng pasok ng biyaya sa tahanan. Ngayon ay naroon pa rin sa probinsya si Emil. Habang si Mang Hipolito naman ay muling nilisan ang barangay. 3 taon matapos matanggap ni Emil ang mutya. Wala nang nakakita sa matanda matapos ng pangyayaring iyon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Paloy. Taong 1997. Samar. Anong nangyayari? Bakit ang dami namang pasa ng mukha mo, Berto? Akala ko ba mag-aararo ka lang ngayong araw? Tanong ni Nanay Monet. Oo nga, Tay. Ano po bang nangyari? Ayos lang po ba kayo? Susunod sana kami ni Nanay sa bukid para magdala ng tanghalian. Kaso bigla ka namang umuwi. Tsaka, hinabol ka ba ng kalabaw, Tay? Puro puti ka po, oh. Dagdag ni Paloy. Tumahimik nga kayong dalawa. Paloy, kunan mo na lang ako ng tubig at lilinisin ko ang katawan ko. Hindi mapuwersa itong kamay ko eh. Parang may naipit na ugat. Monet, samahan mo nga ako magpahilot mamaya. Mga walang hiyang yun. May araw din sila sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Pinagtulungan ba naman ako ng mga hayop? Tugon ni Tatay Berto. Aba, sino namang nambugbog sa'yo? Saka bakit ka naman binalikan? Baka naman meron kang ginagawa. Sige na, Paloy. Igiban mo na ang tatay mo nang makalinis na ng katawan. Bilisan nyo na makakain na tayo. Wika ni Nanay Monet. Kagad namang kumilos ang dalawa. Gusto pa sanang magtanong ni Paloy kung bakit hindi ito lumaban at hinayaan lang na mabugbog. Habang naglilinis ng katawan si Tatay Berto, paghihiganti pa din ang nasa isipan niya. Bata pa lamang ay naranasan na niyang magulpi ng ibang tao. Nakasanayan na ng mga ito kung hindi bibiruin. Sasaktan siya ng pisikal. Tila natutuwa pa ang mga ito sa tuwing nakikita na kawawa ang itsura ni Tatay Berto. Dahil sa sobrang pagnanais na makapaghiganti, sumagi sa utak ni Tatay Berto na puntahan ang kapatid na si Tia Linita. May kakayanan nitong mangkulam at mangbarang. Yon ang matagal ng sikreto ng kapatid na si Tatay Berto lamang ang nakakaalam. Monet, pupunta muna ako kina Linita ngayong hapon. Doon na din ako siguro magpapahilot. Siya nga pala, baka gabihin ako. Mauna na kayong maghapunan ni Paloy. Huwag niyo na akong hintayin. Wika ni Tatay Berto. Oh siya, sige. Dalhan mo din ng saging at kamote ang kapatid mo. Minsan ka na nga lang makapasyal. Magbitbit ka naman ng pasalubong. Sigurado kung matutuwa yun pag nakita ka niya. Tugon ni Nanay Monet. Tay, sama po ko. Matagal na akong hindi nakakapasyal kina Tia. Malapit lang naman pero hindi man lang tayo makapasyal doon. Saka diba, hindi pa nakakabuhat yung mga kamay mo. Ako na po muna magbubuhat, Tay. Wika ni Paloy. Wag na anak, saka na lang. Walang kasama ang nanay mo sa bahay. Tsaka malayo ang lalakarin ko.
Baka imbes na itong pinabibitbit lang ng nanay mo ang dalhin ko, kakargahin pa kita. Kaya ko na anak. Saka mas kailangan ka ng nanay mo dito. Tugon ni Tatay Berto. Kahit masama ang loob dahil hindi isinama ng ama, sumunod na lamang si Paloy. Lalo pat ayaw din naman niyang iwanan si Nanay Monet. Ilang sandali lang ay umalis na ang ama. Bitbit ng bata ang laruang baril na gawa sa kahoy. Nagpaalam ito sa ina na maglalaro sa labas ng bakuran. Nakita ng bata mula sa bintana ang mga kaibigang naglalaro. Malapit lang sa bakuran. Tumango lang naman ang ina dahil abala ito sa pagbabanlaw ng labada sa likod bahay. Hoy Paloy, huwag kang lalayo ha. Madilim na anak. Wika ni Nanay Monet. Opo nay, ipapakita ko lang tong ginawa ni tatay na laruan. Ang ganda eh. Alam mo naman ay, lagi ako iniinggit ng mga yun sa mga laruan nila. Ngayon, ako naman ang meron ay. Tugon ni Paloy. Anak, hindi tama ang ganyang pag-uugali. Makipaglaro ka lang. Huwag mo nang iyabang yung mga laruan mo. Ayos ba yon? Sa kahayaan mo lang kung nagyayabang sila. Ang mahalaga, mabuti kang bata. Dagdag ng ina. Niyakap ni Paloy ang ina bago umalis. Alam niyang tama naman si Nanay Monet. Kaya nawala na sa isip ng bata na magyabang. Bagkus nakasukbit lang sa likod ng suot na short ang laruan. Ayaw na niya sanang ipakita sa mga kalaro. Patakbo itong lumapit sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Makikisali lang sana ngunit bigla siyang tinulak ng isang bata. Sinabi nitong ayaw nilang makipaglaro sa anak ng duwag. Ayaw namin makipaglaro sa anak ng duwag at lampa. Baka mahawa pa kami. Tatay mo lampa. Wika ng kaibigan. Oo nga eh. Mantakin mo. Isang suntok lang ng tatay ko. Iyak agad yung tatay mong lampa. Kaya lampa ka din. Gagaya ng tatay mo. Iiyak na yan. Anak ka ng duwag. Dagdag ng isa pa. Grabe naman kayo. Hindi duwag ang tatay ko. Tugon ni Paloy. Sa sobrang galit ay hinugot ng bata ang laruan sa likuran at walang pagdadalawang isip na hinampas sa ulo ng mga kaibigan. Sa lakas ng pagkapalo ay nagkabukol ang mga ito. Maliban doon, nagtamo din ang mga sugat dahil sa tigas at talas ng laruan. Nagtakbuhan ang mga ito habang umiiyak. Nanginginig pa sa galit si Paloy nang maabutan ng ama. Nang mga oras na yon, hindi din maipinta ang pagmumukha ng makita ang anak. Hinawakan niya si Paloy at inakay pauwi. Nang makita sila ni Nanay Monet sa pinto. Ano bang nangyayari sa inyo? Paloy, bakit? Anong nangyari? Tanong ni Nanay Monet. Ewan ko ba dito sa anak mo? Naabutan ko na lang sa labas. Naiyak habang nanginginig. Hawak pa nga niya yung baril niya eh. Paloy, ano bang nangyari anak? Sabihin mo sa amin ang nanay mo. Wika ni Tatay Berto. Sabi po kasi nila, duwag at lampa ka daw tay. Sabi ng anak nung nambugbog sa'yo. Siyempre, pinakita ko lang sa kanila na hindi tayo duwag. Takot din naman pala sila eh. Tugon ni Paloy. Ano bang ginagawa mong bata ka? Tsaka, ano yung pula sa laruan mo? Dugo ba yan anak? Diyos ko, sabi ko naman sa'yo makipaglaro ka lang. Hindi makipag-away. Paano na yan Berto? Siguradong susugod ang mga... Hindi pa natatapos sa magsasalita ang ina. Ngunit biglang may kung anong bumagsak sa bubong. Akmang lalabas sana si Tatay Berto ngunit pinigilan siya ng asawa. Ramdam nitong delikado kung sasabayan niya ang init ng ulo ng mga nakaalitan. Nagsisigaw pa ang mga ito habang patuloy pa rin sa pagbato sa bubong. Magtago na kayo mag-ama.
Sa oras na lumabas kayo dito, makikita nyo ang hinahanap nyo. Lalo ka na, Berto. Ilabas mo rito ang anak mo. Wika ng kaalitan na si Butyo. Papasukin na sana sila. Mabuti na lamang ay biglang may mga tanod na umawat. Marami nang nakikiusyoso sa nangyayari. Sa tulong ng tanod ay nadala ang 2 panig sa barangay upang alamin kung ano nga ba ang pinagmula ng gulo para maayos. Kinausap ng kapitan ang 2 partido para hindi na lumaki ang away, lalo pat nadamay lamang ang mga bata. Sa harap ng kapitan ay tila maamong tupa si Butyo. Nagkukunwari na sila pa ang inagrabyado. Diniin ng mga ito na hindi tinuturuan ng tama si Paloy at bigla na lamang nananakit. Magsasalita pa sana ang bata upang depensahan ang sarili. Ngunit pinigilan ito ng ina at sinabihang humingi ng paumanhin at ipangako na hindi na uulitin ang ginawa. Napayuko lang si Paloy kahit sobrang bigat ng kalooban na siya pa ang naging masama. Padilim na nang matapos ang komprontahan sa barangay. Habang naglalakad pa uwi ay walang imika ng mag-asawa hanggang sa makapasok ng tahanan. Umupo lang si Paloy sa sala habang si Nanay Monet naman ay inihanda na ang hapunan. Si Tatay Berto naman ay dumiretso na sa kwarto. Lingid sa kaalawan ng asawa ang dalang bote ni Tatay Berto na may lamang insekto. Mula ito sa kapatid na si Tia Linita. Alam niyang hindi sila makakalaban sa pisikal at lalong hindi pumapanig ang katarungan sa kanila dahil magaling magmanipula ang kabilang kampo. Kaya nais ni Berto na turuan ng leksyon ang mga nanakit sa kanila sa pamamagitan ng barang. Nakangiti si Tatay Berto habang binabalot ng itim na tela ang poteng may mga insekto. Ipinasok niya ito sa kahon upang hindi makita ng asawa, kasama ng papel na may mga nakasulat na kataga para sa sumpang gagawin. Nasa na kayong dalawa? Nakahain na oh. Dalian nyo na't lalamig ang pagkain. Paloy, tawagin mo na nga ang tatay mo. Hindi magandang pinaghahantay ang grasya. Ano ba kasing ginagawa mo dyan, Berto? Tanong ni Nanay Monet. Andiyan na. May inaayos lang. Sige na anak, susunod na ako. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Ano bang ulam natin, Monet? Tsaka, ang bilis mo namang magluto. Tugon ni Tatay Berto. Hindi ako nagluto. Ininit ko lang yung kanin. Napadami ang saing ko kaninang tanghali. Tsaka, ayos na yan. Kasya pa sa ating 3. Paloy, umupo ka na. Nagbukas na lang ako ng sardinas. Wala din naman akong ganang kumain dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo, anak. Saan ba kami nagkulang ng tatay mo sa pangaral sa'yo? Wika ni Nanay Monet. Monet, tama lang ang ginawa ng anak mo. Ano man ang dahilan, kilala mo naman si Paloy na hindi marunong makipag-away. Saka anak Paloy, huwag kang gumaya sa tatay mo. Nasanay na ang mga loko na sagadin ng pasensya ko porket alam nilang hindi ako lumalaban. Paloy, mas mali na hayaan mo silang inaapi ka. Wika ni Tatay Berto. Sila naman po talaga yung nanguna Gumanti lang po ko. Malas lang nila. Hindi nila alam na may dala akong... Tama na nga yan. Kayong dalawa ha. Lalo ka na Paloy. Hindi pa rin tama na gano'n ang gawin mo. Kung hindi mo kayang sabayan ang mga kalaro mo, umiwas ka na lang. At ikaw naman Berto, huwag mong konsintihin yung anak mo ha. Hindi natin pinalaking masama si Paloy. Sabat ni Nanay Monet. Napayuko na lamang ang mag-ama sa sermon ni Nanay Monet. Hindi na kumain ng pamilya. Walang imiga ng 3. Matapos makapaglinis ng pinagkainan ay dumiretso na sa silid para makapagpahinga. Kinabukasan, maagang bumangon si Tatay Berto dala ang kahon. Ililipat niya ito ng taguan dahil delikado para sa pamilya. Naisipan niyang gawa ng maliit na kubo sa gitna ng palayan kung saan hindi pupuntahan ng kahit sino.
Maliban sa kanya. Bitbit nito ang mga kagamitan at buong araw niyang inayos. Maliit lang at aakalaing nilagay lamang upang panakot sa ibong kumakain ng binhi at pananim sa lugar. Nang matapos, binuksan niya ang bote at pinasok sa ginawang kubo ang mga insekto. Tinuruan siya ng kapatid kung papaano mapasunod ang mga ito. Ang mga nakasulat na kataga sa papel ay orasyon na kayang mapagana ng kahit sino basta mabigkas ito ng tama. Hindi naman naging mahirap kay Tatay Berto dahil bago pa man umuwi noong nakaraang araw, tinuruan na siya ng kapatid. Dagdag pa ni Tia Lenita, dapat hindi lagyan na makakain ng insekto. Gugutumin ito ng ilang araw bago gamitin sa sumpa. Iilan lang naman ang ibinigay ng tiyahin. Pero ayon sa paglalarawan ni Tatay Berto sa mga alaga, ito'y mga bubuyog na mas mahaba ang karayom kumpara sa ordinaryo. Kakaiba din ang mga itsura, maging ang pulang-pula na mga mata. Maghihintay lamang ng ilang araw bago magsagawa ng mabagsik na sumpa. Bago pa man dumilim ay umuwi na si Tatay Berto. Ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong niya muli si Butcho kasama ang mga kaibigang lasing. Iiwas na lang sana si Tatay Berto. Ngunit bago pa man siya nakaiwas ay bigla siyang hinablot. Pinagsusuntok ni Butcho at mga kasama nito. Walang kalaban-laban si Tatay Berto habang pinagtutulungan siya ng mga lasing. Halos hindi na makabangon ang ama dala ng mga pasang natamo. Dito na mas tumindi ang galit sa loob ni Tatay Berto. Sa isip niya, gagantihan niya lahat ng mga taong gumawa ng dahas sa kanya. Kahit hindi masyadong makatayo, pinilit niya ang sarili na makauwi ng tahanan. Ganun na lamang ang pagkabahala ng mag-ina ng makita na halos hindi ito makatayo at makalakad ng tuwid dahil sa nangyari. Diyos ko, Berto! Ano na naman ba? Diyos ko, anak, dalian mo. Tulungan natin ang tatay mo. Wika ni Nanay Monet. Inalalayan ng dalawa si Tatay Berto ng maayos na maihiga. Monet, tawagin niyo si Ate Lenita. Kailangan ko ng tulong. Wika ni Tatay Berto. Kung dalhin ka na lang kaya namin sa sentro, sigurado magagamot ka doon. Tsaka Diyos ko, Berto, bakit ba nila ginawa yan sa'yo? Tanong ni Nanay Monet. Kailangan ko ang kapatid ko, Monet. Hindi ako gagaling sa gamot lang. Tugon ng ama. Ako na po, Nay. Ako na ang tatawag kay Tia Lenita. Diyan ka na lang po kay tatay. Sige na po, bibilisan ko lang. Wika ni Paloy. Nilinis ni Nanay Monet ang asawa habang umiiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang ginagawa ni Butcho kay Tatay Berto. Ilang sandali pa, dumating na si Paloy kasama si Tia Lenita. Hindi ito nagsasalita. Bagkos may dala itong langis na panggamot sa sakit ng katawan, maging sa mga pasa. Ayon kay Nanay Monet, ang bote na pinaglagyan ng langis ay may kakaibang amoy. Maging ang kulay nito ay tila pinaghalong katas ng kung ano-anong dahon. Gamit ang langis ay hinilot niya ang kapatid. Kasabay ng paghilot ay mga katagang binibitawan sa hangin na hindi naman naintindihan ng mag-ina. Ilang sandali pa'y naging maayos ang pakiramdam ni Tatay Berto. Kahit mababakas sa katawan at mukha ang mga pasa, tila wala na itong nararamdamang sakit at kaagad na nagpasalamat sa kapatid. Maraming salamat, Ate Lenita. Tama nga si Berto. Magaling kayong manggagamot. Ayos ka na ba, Berto? Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Monet. Magiging maayos na siya, Monet. Pero Berto, ang napag-usapan natin, ako na ang bahala sa mga demonyong lasinggeron yon. Ituloy mo na ang kailangang gawin. Aalalayan kita.
Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang ng mga yon. Wika ni Tia Lenita. Tay, natatakot po ako. Saka di ba, pinagkasundo na kayo sa barangay? Bakit naman sila ganun, tay? Dagdag ni Paloy. Niyakap ng ina ang anak. Tumingin lang ang ama sa kanila. Walang ekspresyon at ni hindi nagsasalita. Ilang sandali pa dala ng paglalim ng gabi, pinatulog na ni Nanay Monet ang anak. Samantalang magkasamang umalis ang magkapatid. Ang paalam ni Lenita ay may pupuntahan lamang sila at babalik pagkatapos. Nababalisa si Nanay Monet ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung saan pupunta ang dalawa o ano bang gagawin. Dala ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, sinamahan na lamang niya sa silid ng anak. Nasa mga oras na yon ay mahimbing nang natutulog. Samantala, pumunta ang magkapatid sa kubo na ginawa ni Tatay Berto. Hindi na sila naghintay ng ilang araw. Bagkus magkasama silang dalawa upang maganap ang plano. Gamit ang insekto, inuutusan ni Berto ang mga alaga habang nasa gilid lang ang kapatid. Ito ang umaalalay sa pag-uusal ng katagang magbibigay parusa sa sino mang papalooban nito. Ilang saglit pa, nang matapos ay nagtawanan pa ang dalawa na tila sinapian ng demonyo. Madaling araw na nang umuwi ang dalawa. Pareho itong tila wala sa sarili habang nasa pinto si Nanay Monet. Pareho ding puno ng putik ang mga damit at tila wala pa ng ekspresyon ng mga muka. Hinayaan na lang ni Nanay Monet makapasok ang dalawa. Ni hindi ito nakapaglinis ng katawan at bigla na lamang natulog sa upuan. Bumalik na rin sa pagtulog si Nanay Monet. Nagising na lamang sila sa mga sigawan sa labas na tila nagkakagulo. Meron pa silang narinig na tunog ng patrol at ambulansya. Ano pong nangyayari? Bakit ang ingay po sa labas? Saka, Huwag mo nang alamin, Paloy. Sige na, dito ako mag-aagahan kasama nyo. Kung ano man ang problema sa labas, hindi na natin yung problema. Monet, kung ano man ang mga nakita mo, tumahimik ka na lang at asikasuhin ang pamilya mo. Nakuha lang nila ang para sa kanila. Sabat ni Tia Lenita. Paloy, magagahan na tayo. Monet, tama ang ate. Kung ano man ang problema sa labas, wala na tayong pakialam doon. Tugon ni Tatay Berto. Ayon sa kwento ng mga kapitbahay, natagpo ang patay sa tapat ng sariling tahanan si Butyo na wala ng buhay. Ayon pa sa mga saksi, pinaghihinalaan nilang dahil sa kalasingan, kung saan-saan ito sumuot dahil puno ang katawan ng mga tusok. Halos hindi makilala ang muka dahil sa pamamaga. Ni wala man lang makapagsabi kung ano ba talaga ang tunay na pinanggalingan ng mga natamong sugat sa katawan. Nanatiling lihim ang gawain ng dalawa at patuloy na hindi nagsasalita si Nanay Monet kung ano man ang nalalaman. Maging si Paloy, ni hindi noon naintindihan ang ginagawa ng ama at tiyahin. Ngunit sa paglipas ng panahon at nagkaisip, doon lamang niya napagtanto na isa sa pinakamagaling na mambabarang ang tiyahin. Ngunit pinagdiinan ni Tia Lenita sa kanya na hindi ito dapat ipagmayabang dahil hindi ito ang bagay na maganda para sa iba. Ngunit sa oras na makanti ang pamilya, walang pagdadalawang isip niyang gagamitin ang katangian sa kaliwa. Kwentong Bayan.